Kamusta naman po ang inyong mga temperatura? Ayan, syempre napakagandang umaga para sa ating mga Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Oo, kamusta naman kaya ang mga dilawan? Balita ko, nagkakaubusan na daw ng mga tissue na kulay pink. Diyan sa mga mini stop, ganyan, 7-Eleven, mga grocery. Dahil nag-iiyakan daw ngayon isang makulimlim na umaga sa mga dilawan tae, sa mga loyalista nga. At dyan sa mga vlogger ni Bongbong at ni Tambaluslos na bumubula ang mga bibig ngayon. Tangin na kasing tatanga nyo eh. Ang bubobo nyo kasi. Puros kasi kayo mga inutil. Sindikato kayo ng mga bobot, mga tanga. Kaya ayan ngayon, hindi nyo alam kung papaano nyo ipapaliwanag itong mga nangyari. Wala na kayong magagawa ngayon kundi magreklamo, mga kupal kayo. Ayan, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Noong bago matapos or magsimula ang eleksyon. Sinabi ko na 'yan sa inyo na ang shift of power ay mabilis na papabor doon sa susunod na pinaka tinatangkilik ng mga Pilipino, iboboto ng mga Pilipino para sa 2028 na pagka-presidente. At nakita natin na before the election, last week or last minute ng kampanya 2025, itong si VP Sara ay tinabas yung mga, yung mga walang kwentang mga damo. Nanalasa, pumunta sa mga lugar, nagsalita, at matapang na hinarap lahat ng mga batikos sa kanya. Indicating na siya ay ready na. She's up for the challenge and she's really ready to go head on with these people na nag-ahari-harian ngayon. Nasabi ni VP Sara, maaring kayo ang nasa kapangyarihan, maaring nasa inyo ang power of the purse, maaring kayo ang nagkokontrol sa lahat ng ahensya ng gobyerno, pero hindi nyo kayang talunin ang wisdom ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Habang nasa likod nyo ang mga komunista, at habang nasa likod ninyo ang mga kawatan, magnanakaw, sindikato sa pamahalaan, nasa likod ni Inday Sara ang bawat Pilipino sa Pilipinas, at least majority of the Filipinos in the Philippines na may kapangyarihan na magreklamo at maglagay ng mga tao sa posisyon. Alam ni VP Sara na kahit na anong pagbibili ninyo, kahit na anong bili ninyo sa mga tao, ay hindi na uubray ang mga ganyan. Hindi nyo mabibili ang pagmamahal, respeto na kaluluwa ng mga Pilipino. Naging matalino na din ang Pilipino eh. So sinasabi nila na majority daw ng mga Pilipino ay gusto ng impeachment. Ang masasabi naman natin, tayo ay nag-ikot sa buong Pilipinas nitong kampanya. At lahat naman ng pinuntahan natin ng mga probinsya, ayaw dito sa impeachment, at ang sinisigaw ay VP Sara. Alam niyo, ikukwento ko sa inyo umikot ako sa Visayas at Mindanao. At nagpunta rin sa mangilang-ngilang lugar sa Luzon. Pero majority ng pinuntahan ko, Visayas at Mindanao.
Napakalaki niyan. Kapag pinagsama mo ang populasyon ng Visayas at Mindanao, di hamak na mas marami ang tao sa Visayas at Mindanao kumpara sa Luzon. Ngayon, dito sa Visayas at Mindanao, ang sigaw ng taong bayan dito ay wag nang ayaw nilang ma-impeach si VP Sara at gusto na nilang palitan si Bongbong Marcos at excited na sila na tumakbo si VP Sara sa pagka-presidente ngayong 2028. Diba? Oh, kita mo naman. Sabi ko nga sa inyo, itong mga senador, dito mo talaga makikita ngayon sa nangyari dyan sa Senado Sa nangyari sa Senado, dyan mo makikita talaga na lame duck na si Pangulong Marcos. Makikita mo talaga dyan sa nangyari kagabi sa Senado na si BBM wala na siyang kapangyarihan. Na si Romualdez ay kaya na lang niyang utusan yung mga congressman niya, pero hindi niya na kayang impluwensyahan aside from these congressmen. Ito mga congressman na lang kaya niya. Pero itong mga senador natin hindi na. Oo, kasi 'di ba sinasabi ko nga sa inyo ang dynamics, ang napakalaking kaibahan ng Kongreso at saka ng Senado, hindi ba? Ang Kongreso are being voted by a handful of people, kapurit. Samantalang ang mga senador ay popularity based. And makikita natin sa pulso ng Senado, it's not the popular decision na ipa-impeach or magpatuloy yung impeachment agad-agad. Kailangan nilang maging maingat. Kailangan nilang maging maingat, mga bossing, para alam mo na. Kailangan nilang maging maingat para hindi sila madali, mapulaan ng mga mamamayang Pilipino, dahil nga ang kanilang karera sa politika solely depend on popularity. Yung mga nagawa sa bayang Pilipinas, batas na naipasa. Oo, pag tinanong mo ang bawat Pilipino kung anong naipasang batas ni ganito, ni ganyan, actually, si Bongo lang talaga yung pag tinanong mo, anong naipasang batas ni Bongo? Oy, yung mga malasakit. Anong nagawa ni Francis Tolentino? Wala na silang alam. Anong nagawa ni Cayetano? Wala na silang alam. Basta ang alam nila kung ang senador nagtatrabaho o hindi. Alam nila yung senador kumbaga may karisma o wala. Doon nakafocus yung dynamics. Doon nakafocus yung mga taong bumoboto para senador. Kasi sa Congress na pag tinanong mo mga Pilipino, ano nagawa ng congressman mo? Ayuda. Kumbaga yung mga bumuboto sa mga congressman, binoboto nila yung mga congressman nila dahil kung binibigyan sila ng pera. Ayan, kung sino yung pinakamalaki magbayad. Ganon. So dito sa Senado, iba. Talagang popularity. At makikita natin, itong si BBM, alam mo talagang lugmok at bagsak na. Bakit? Mantakin mo ang bumoto para i-remand yung impeachment complaint ng mga congressman. Ang bumoto 18 na mga senator judges. Ang bumoto lang para magstay sa Senado yung kaso ay 5 tao. So ito talaga ang pulso ng mamamayang Pilipino. 18 laban sa 5. Ilang porsyento yan? Tandaan natin sino ba doon sa mga bumoto na mga kandidato noong 2022 elections, 2025 pala. Noong 2025 elections, sino sa mga alagad ni BBM ang bumoto? Ito pakikita ko mabilis lang.
Itong itong ating mga bumoto. List of senator judges na bumoto. Si Francis Tolentino bumoto ipabor sa remanding sa pagbabalik ng kaso sa Kongreso. Si Francis Tolentino ay kapartido ni Bongbong. Tinabla siya. Tinrider siya. O ito si Senator Pia Cayetano, kandidato din niya yan. Bumoto yan pabor sa pagbalik sa Kongreso noong noong articles of impeachment. Sino pa? Putragi si Lito Lapid. Si Lito Lapid, talagang alyansa ito, anong nangyari? Bumoto pabor kay BP Sara. Ganito kawala ng respeto ang mga Pilipino kay Bongbong. Si Bongbong, sabi ko sa inyo, isa na lang siyang simbolo. Siya ay presidente na lang dahil ibinoto siya ng taong bayan. Pero wala na talagang respeto sa kanya yung mga politiko na rin. Politiko at mga Pilipino, wala nang respeto sa kanya. O, ayan, sino pa? Bukod kay Lito Lapid, si Bong Revilla. Anak ng tinapay ka. Si Bong Revilla na tumakbo sa Lakas CMD. Bata pa to ni Tambaluslos, ha? Lakas CMD pa ito. Tapos alyansa pa ito. Ha? Tandaan ninyo. Hindi bumoto dito sa impeachment ni BP Sara. Alam nyo ba na si Senator Ramon Revilla, Bong Revilla Jr., yung kanyang, I think, 2 anak na party list representative dyan sa Kongreso, alam nyo ba na hindi yan pumirma sa impeachment ni VP Sara? Oo, malupit yan. Kaya nga, sabi nga namin kaya nilaglag ng alyansa itong si Senator Bong Revilla. Hindi nila pinanalo, mas pinili nila si Kiko at saka si Bam. Kasi nga alam nila na si Kiko at saka si Bam baka pwedeng maging kasapi nila. Kasama nila sa oposisyon ng mga Duterte. At kung sakaling mag-push through sa 20th Congress ang impeachment, may 2 boto na sila kagad. Yun ang akala nila. O sino pa? Aside kay Bong Revilla, siya nga pala, si Senator Joel Villanueva, yung kanyang tatay sa Sibak Party List, yung kanyang tatay na si Pastor Villanueva, hindi rin yan pumirma sa impeachment ni BP Sara. Muntik pa magsuntukan yan, tsaka si Robin. Muntik pa magsuntukan yan, tsaka si Robin. O eto pa ang isa, si Amy Marcos na kapatid ni Bongbong Marcos. Mantakin mo, kapatid mo na, di mo pa makumbinsi. Di ba? Paano mo kukumbinsi ng buong Pilipinas na matinukang tao kung ultimong kapatid mo, hindi mo makumbinsi at hindi mo mapakampi sa'yo? Ini-expect mo na lahat ng Pilipino maniniwala sa'yo, BBM, kapatid mo nga, visit sa'yo. Sino pa? Si Senator Subiri na ginawa niyang Senate President, di ba? Na ginawa niyang Senate President na kaalyado, kaibigan ni Bongbong Marcos to. Panay pa ang kanta nila ng Top Gun, yung You Bring Back the Loving Feeling. O di ba yung kanta na yon? Tandaan niyo yung kanta, kumakanta sila sa karaoke. Kaibigan niya to at Maka Marcos ito, pero bumoto in favor sa remanding pagbabalik ng articles of impeachment sa Congress. Sino pa? Si Erwin Tulfo. Ay, mali pala. Si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo na ang kapatid ay tumakbo, traidor na kapatid, tumakbo sa alyansa. Bumoto in favor sa sa remanding. So yan lang. Yan lang ang talagang yan ang masasabi natin
na etong si ano talaga, etong si BBM, wala na yan. Pababa na talaga. Pabagsak na yan. Wala nang may respeto sa kanya. Wala na talagang may gusto sa kanya. Kahit naman sabihin niya na, ay, ayaw ko ng impeachment, ayaw ko ng impeachment. Kabulastugan yan. O, kabulastugan yan. Maniwala kayo sa hindi, kabulastugan yan sa sobrang galit ng asawa niya sa kay BP Sara dahil mas maganda. Kesa kanya sa sobrang galit ni Romualdez kay Sara Duterte dahil yung pangarap niya na maging prinsipe, hari ng Pilipinas ay hindi magkakatotoo hanggat may buhay na Duterte. Imposible. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala